Isang gabing puno ng lagim ang lumamon sa isang murang buhay sa lungsod ng Quezon City, nag-iwan ng sugat na malalim at takot na hindi kailanman malilimutan. Sa likod ng banal na kasuotan na nabahira ng kasamaan, nagtatago ang isang demonyong nag-anyong tao na walang awang yumurak sa paniniwala at mga pamantayang moral. Isang dalagang nasa edad 20 na may maliwanag na kinabukasan sa kanyang harapan, ang nawalan ng buhay at sa pilitang ninakawan ng pangarap dahil sa kasakiman at kalupitan ng salarin. Ang karumaldumal na kasong ito ay nagbunyag ng isang madilim na bahagi ng lipunan kung saan ang perang galing sa masama ay ipinapalit sa dugo at luha. Ang Quezon City sa taong iyon ay nayanig ng isang trahedyang habambuhay na tatatak sa kasaysayan. Binalot ng matinding kadiliman ang buong lungsod. Madaling araw na, ang mga kalsada ay tahimik at tanging ang aandap-andap na ilaw ng poste, at ang kaluskos ng walis tingting ng mga Metro-Id na nagsisimula ng kanilang araw ang maririnig. Isang mobile patrol ng Quezon City Police District, GENV, ang dahan-dahang bumabaybay sa mga tahimik na lansangan. Ngayong gabi, tulad ng iba pang mga gabi, ang tungkulin nila ay bantayan ang kapayapaan ng mga residenteng nahihimbing at pigilan ang anumang masamang balak na nag-aabang sa dilim. Nang lumiko ang sasakyan sa isang makipot na eskinita sa lugar ng Payatas, ang tanging ilaw ay nagmumula sa headlights ng patrol car na tumatama sa mga pader na puno ng lumot. Bigla na lamang, mula sa isang madilim na looban, isang bulto ng tao ang humaragabas palabas at bumagsak sa harap ng sasakyan. Agad na inapakan ni Police Captain Aris Mendoza ang preno hanggang sa mag-ingit ang mga gulong. Ang bulto ay isang munting dalaga na may magulong buhok. Nakasuot lamang siya ng malaking polo ng lalaki na halos hindi matakpan ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Kinakalampag niya ang bintana ng mobile. Ang kanyang bibig ay nanginginig. Tulong! Tulong, patay na siya. Parang awan niya na. 2 pulis ang agad na lumabas ng sasakyan. Ang dalaga, na nakilalang si Elia Mercado, ay nanginginig sa matinding panik. Itinuro niya ang direksyon ng madilim na looban kung saan siya tumakas. Ang kanyang mga payat na daliri ay tila kumakayod sa hangin. Sa loob ng bahay na iyon, may patayan. Kahit napautal-utal ang kanyang pagsasalita, ang lagim sa kanyang mga mata at boses ay hindi maikakaila. Walang pag-aalinlangan, kumilos agad ang patrol team. Isang pulis ang naiwan sa mobile upang pakalmahin at bantayan si Elia. Samantala, ang dalawa pa, sa pangunguna ni Captain Aris, ay mabilis na pumasok sa looban. Ang eskinita ay masikip at napapaligiran ng matataas na pader na bato, walang ni isang ilaw. Ang hangin ay maalinsangan at amoy kulob. Si Elia, na nasa loob na ng patrol car, ay nanginginig na itinuro ang direksyon. Sa dulo ng eskinita ay may isang simpleng bahay paupahan na mukhang luma, na may kalawanging gate na nakabukas ng waring hindi tama. Ang mahaba at makipot na bakuran ay puno ng damo at may ilang bote ng beer na nakakalat. Ang pangunahing pinto ng bahay ay hindi rin nakasara. Nagsenyales si Captain Aris sa kanyang kasama. Dahan-dahan nilang binunot ang kanilang mga baril at lumapit. Ang tanawin sa loob ay sadyang nakakapanindig balahibo. Ang silid ay may matapang na amoy na pinaghalong alak, usok ng sigarilyo, at isang malansang amoy na hindi maipaliwanag. Ang mesa at mga upuan ay nagkatuwad-tuwad. Ang mga bote ng Red Horse at San Mig Light ay nagkalat sa sahig. Dose-dose ng mga ginamit na lobo, party balloons, ang nakalatag na parang mga bangkay na walang buhay. Isang pakete ng marijuana ang hindi pa ubos na nasa ibabaw ng kahoy na mesa. Isang wild party ang kakatapos lang, ngunit ang tunay na lagim ay naghihintay pa. Sa sulok ng silid, nakahandusay sa isang maruming kutson ang hubad na katawan ng isang magandang dalaga. Matangkad, maputi ang balat, at ang mahaba niyang itim na buhok ay nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Hindi na siya humihinga. Sa kanyang lieg, kitang-kita ang mga pasa, palatandaan ng panlalaban at ang sanhi ng kanyang kalunos-lunos na kamatayan, sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Ang biktima ay kinilalang si Bea Reyes. Eksaktong pagpasok ng mga pulis, si Elia ay inalalayan papunta sa pinto. Nang makita ang trahedya ng kanyang kaibigan, ang dalaga ay napahagulgol ng malakas bago tuluyang nawalan ng malay. Ang matinding trauma sa isip at katawan ay nagpabagsak sa kanya.
Humingi ng backup, may homicide sa dulo ng looban, ang apurang utos ni Captain Aris sa radyo. Agad na ipinasara ang buong lugar. Si Elia ay isinugod sa ospital habang nasa comatose na kondisyon. Hindi nagtagal, dumating ang team mula sa GISIL headquarters at ang scene of the crime operatives, SOCO. Nagsimulang magtrabaho ang forensics team. Bawat bakas at ebidensya ay nilagyan ng numero, kinunan ng litrato, at maingat na iniligpit. Bukod sa mga bote ng alak, marijuana, at 4 na tangke ng nitrous oxide, laughing gas, nakatagpo ang mga investigador ng mga kakaibang ebidensya. Sa isang tago na sulok ng bahay, natagpuan nila ang isang lumang wheelchair, isang peres ng saklay, at ang pinaka-nakakagulat, 4 na set ng kulay kahel na abito o di monk robes na nakatupi ng maayos. Ang mga ebidensyang ito ay nagdulot ng malaking katanungan, sino ba talaga ang mga salarin? Sila ay tumakas na, iniwan ang magulong krimen at isang bangkay na wala ng buhay. Ang nakasisilaw na puting ilaw ng fluorescent sa ospital ay tumusok sa mga mata ni Elia Mercado, hinihila siya pabalik mula sa malalim at malamig na kawalan. Ang matapang na amoy ng antiseptic ay sumuot sa kanyang ilong. Isang banyagang amoy na nagbigay ng kaunting pakiramdam ng kaligtasan matapos ang bangungot. Paulit-ulit siyang kumurap, sinusubukang kilalanin ang paligid, isang kwartong puro puti. Sa tabi ng kanyang kama, isang ginang na mukhang pagod at may mapuputing buhok ang nakayuko habang natutulog. Nang maramdaman ang galaw ng anak, nagulat at nagising ang ina. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Elia. Tumulo ang kanyang luha, "Anak, gising ka na?" Ngunit nang bumalik ang mga alaala ng nakaraang gabi na parang rumaragas ang baha, napasigaw si Elia at nagwala sa takot. "Ayu! Nasaan si Bea? Nanay, tulungan niyo kami." Ang kanyang iyak ay bumasag sa katahimikan ng ospital, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nagmadaling pumasok ang mga doktor at nurse, binigyan siya ng pampakalma. Kinailangan ng mahabang oras bago muling kumalma si Elia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. 2 investigador, isang lalaki at isang babae, ang nakaabang na sa ospital. Matyaga silang naghintay. Sa pamamagitan ng empatya at profesionalismo, umupo si Police Lieutenant Rina Santos sa tabi ng kama at nagtanong ng mahinahon. "Hi, Hija. Ako si Lieutenant Rina ng IS. Pwede mo bang ikwento sa akin ang lahat? Ang bawat detalye mula sa iyo ngayon ay napakahalaga para mahanap ang mga gumawa nito sa kaibigan mo." Tumango ng mahina si Elia. Paos ang kanyang boses. Ang bawat salitang lumalabas ay tila umuubos sa natitira niyang lakas. Ang salaysay ni Elia ay nagbigay ng buong larawan ng trahedya. Sina Elia at Bea Reyes ay parehong ipinanganak sa isang mahirap na baryo sa Samar. Matapos makagraduate ng high school at walang pera pang kolehiyo, pareho silang lumuwas ng Maynila bitbit ang simpleng pangarap, maging factory worker sa Valenzuela at magpadala ng pera sa pamilya. Ngunit hindi sapat ang sahod. Sa pamamagitan ng isang kakilala, napasok sila bilang mga geeky o guest relations officer sa isang Iris bar sa Quezon Avenue. Ang trabaho nila ay hindi lang pagbubuhos ng beer o pagpili ng kanta. Kailangan nilang matutunang pakisamahan ang mga lasing na customer, tiisin ang pambabastos kapalit ng tip. Dahil mas maganda si Bea, siya ang madalas piliin ng mga tamu, pero nangangahulugan din ito ng mas maraming problema para sa kanya. Itinuring ni na Elia at Bea ang isa't isa bilang tunay na magkapatid at nangarap na balang araw ay makakaipon sila ng sapat para makaalis sa ganitong buhay. Sa mga suki nila, may isang lalaking nasa edad 40 na nakilala ni Elia bilang si Boss Rico. Iba siya sa mga customer na bastos. Mukhang mayaman si Boss Rico, magalang magsalita at galante. Nagpakilala siya bilang isang kontraktor. Tuwing dumadalaw, laging sina Elia at Bea ang request niya. Malaki ang kanyang tip at hindi siya lumalagpas sa limitasyon habang nasa gig. Ang pagiging galante at disenteng itsura niya ang naging dahilan kung bakit naging kampante sina Elia at Bea. Laging may kasamang 3 lalaki si Rico. Malinaw na inilarawan ni Elia ang mga ito sa investigador. May isang matangkad na payatot na may tatoo na dragon sa kanang braso. Ang isa naman ay pandak na mataba, kalbo at malalim ang boses. Ang isa pa ay mas bata, kulay blonde ang buhok at tahimik. Ang detalyadong deskripsyon na ito ay naging mahalagang piraso ng puzzle para sa pulisya
upang makabuo ng cartographic sketch ng mga suspect. Tungkol sa gabing iyon, nagkwento si Leah habang humihikbi. Bandang 8:00 ng gabi, nakatanggap siya ng text mula kay Rico. Inom tayo sa bahay ngayong gabi kasama ang mga tropa. Kayo lang dalawa, kwentuhan at inom lang. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng tig-negatibo 20,000 pesos. 20,000 piso, malaking halaga. Inamin ni Leah na nasilaw siya. Noong una ay nag-alinlangan si Bea, parang may masamang kutob. Pero nakumbinsi siya ni Leah. Tambay lang naman, te. Mabait naman si Boss Rico. Isang gabi lang to, may pangbayad na tayo sa upa ng ilang buwan. Ang bulag na tiwala at pangangailangan ang nagtulak sa 2 dalaga sa kuta ng mga halimaw. Kasalanan ko to, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana namatay si Bea, hagulgol ni Leah na puno ng pagsisisi. Kinailangan siyang patahanin muli ni Lieutenant Trina. Ikinuwento ni Leah na naging normal ang simula ng inuman. Uminom sila ng ilang lata ng beer. Pagkatapos ay naglabas si Rico ng mga lobo na may laughing gas. Pero kakaiba ang epekto nito. 2 hitit pa lang, nahilo na siya ng matindi at nagdilim ang lahat. Ang kanyang kawalan ng malay ay pinunit ng isang matinis na sigaw. Boses iyon ni Bea. Ang sigaw na puno ng sakit ay humila kay Leah pabalik sa impyerno. Masakit ang kanyang ulo, sinubukan niyang imulat ang mga mata sa kabila ng hilo. Ang nakita niya ay nagpatigas sa kanyang buong katawan. Sa gitna ng sala, hawak ng 4 na lalaki si Bea. Nakadagan sila sa sahig. Ang mga sigaw ni Bea ay nilulunod ng mga halakhak ng mga demonyo. Napagtanto ni Leah na siya rin ay hubad na. Siya na ang susunod. Sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, ang instinct na mabuhay ay sumiklab. Takbo. Kailangan kong tumakbo. Sinamantala ang pagkakataon habang abala ang mga salarin kay Bea, inipon ni Leah ang natitirang lakas, gumapang patayo, dinampot ang susi ng isa sa mga suspect na nasa sahig, binuksan ang pinto, at tumakbo sa dilim ng gabi. Ang mga mura at yabag ng mga humahabol sa likod niya ay nagtulak sa kanya na tumakbo ng mas mabilis. Ang mga pira-pirasong alaalang ito, bagaman nagdulot ng matinding trauma, ay ang pinakamatibay na ebidensya. Ang testimonya ni Leah, mula sa itsura ni Boss Rico na nagkukunwaring disente hanggang sa mukha ng 3 kasabwat, ay malinaw na naitala. Lalo na ang numero ng cellphone na ginamit ng leader para kontakin sila, na naging sinulid na magtuturo sa mga investigador sa kinaroroonan ng demonyong nag-aanyong tao. Mula sa sandaling iyon, ang malawakang pagtugis ay opisyal na nagsimula. Nang matapos si Leah sa kanyang salaysay, ang makinarya ng investigasyon ng QCU ay umarangkada ng buong bilis. Isang special task force ang binuo ng gabing iyon, tinitipon ang mga pinakamagagaling na investigador. Ang karera laban sa oras upang mahuli ang mga halimaw ay nagsimula na. Lahat ng linya ng investigasyon ay binuksan, nakatuon sa 2 pangunahing daan, digital trail at forensic evidence. Ang una ay nakafocus sa cellphone number na ginamit ng lalaking nagpakilalang Boss Rico. Agad kumilos ang anti-cybercrime group. Sa loob lamang ng ilang oras, natunto nila ang rehistro ng numero. Ngunit tulad ng inaasahan, ito ay isang key Bernard set na nirehistro gamit ang Peking V. Planado ng suspect ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Pero hindi niya maitatago ang kanyang digital footprint. Ang call history at location data mula sa cell towers ay nakapagbigay ng mapa ng mga lugar na madalas nilang puntahan, na karamihan ay nasa bandang Novaliches at Fairview. Samantala, ang 2 daan ng investigasyon ang naging susi, ang forensics. Ang mga fingerprint na nakuha sa mga bot ng beer, at lalo na sa 4 na tangke ng laughing gas sa crime scene, ay ipinasok sa Automated Fingerprint Identification System, AFIS, ng IF. Ang resulta matapos ang ilang oras ay lumikha ng malaking break sa kaso. Naglabas ang sistema ng 4 na positibong match. 3 sa kanila ay mga kilalang kriminal sa lugar. Ang profile ng 3 kasabwat na inilarawan ni Leah ay tumugma sa police records. Ang matangkad na payatot na may dragon tattoo ay si Anton Subianto alias Anton Dragon. Ang pandak na mataba at kalbo ay si Budi Hartono o mas kilala bilang Badong Tabatchoy. Ang blonde na binata ay si Denny Irawan o Denden, isang recidivist na kalalaya lang sa kasong physical injury.
Ngunit ang ikaapat na resulta ang pinakanakakagulat sa task force. Ang fingerprint ng lalaking nagpakilalang Boss Rico ay tumugma kay Rico Panganiban, 42 taong gulang, Tubong Central Luzon. Ang criminal record ni Rico ay puno ng kaso. Ang pinakamabigat ay ang hatol na 7 taong pagkakakulong dahil sa robbery. Kalalaya lang niya nitong simula ng taon mula sa bilibid. Lahat ng impormasyon ay nagdugtong-dugtong ng perpekto. Ang misteryo ng grupong ito ay nabunyag na. Agad inilabas ang warrant of arrest. Nakipag-ugnayan ang mga operatiba sa mga presinto at intelligence units sa buong Metro Manila. Gamit ang mga larawan at pagkakakilanlan, naging mas madali ang paghahanap. Matapos ang isang araw at isang gabing walang tigil na pagtugis, isa-isang nahulog ang 3 kasabwat. Si Badong Tabatchoy ay nahuli habang lasing sa isang tupada sa perimeters ng lungsod. Si Anton Dragon ay nasukol sa boarding house ng kanyang girlfriend habang nag-impact para tumakas. Ang pinakabatang si Denden ay nadakip ng mga pulis na nagpanggap na tambay sa isang computer shop habang naghihintay ng balita mula sa mga kasama. Walang nagawa ang 3. Gayunpaman, ang leader na si Rico Panganiban ay napatunayang tuso at madulas. Hindi siya bumalik sa alinmang lugar na binabantayan ng pulisya. Hindi rin siya kumontak sa kanyang mga tauhan. Matapos ang krimen, parang isang tusong aso na nakaamoy ng panganib, naglaho siya ng walang bakas. Nahuli na ang 3, pero ang pinakamalaking isda, ang utak ng krimen, ay malaya pa rin. Hindi pa tapos ang laban. Habang patuloy ang tahimik na paghahanap kay Rico Panganiban, inutusan ang ibang team na mag-inspeksyon sa Geese Bar sa Quezon Avenue. Ang lugar na ito ay hindi lang tagpuan ng biktima at salarin, kundi mahalagang koneksyon para malaman ang tunay na galaw ng sindikato. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, ang pinto ng East Bar ay may nakalagay ng Key Police Line Do Not Cross. Pumasok ang mga investigador. Kabaligtaran ng magandang pangalan nito, ang loob ay mukhang mumurahin at madumi. Ang amoy ng yosi, alak at murang pabango ay humahalo sa hangin. Lahat ng staff, mula manager hanggang ay ipinatawag. Noong una ay tensyonado. Takot silang magsalita baka balikan sila ng sindikato. Pero sanay na ang mga pulis dito. Gamit ang tamang pressure at pakiusap, nakuha nila ang loob ng isang saksi. Isang binata na nagtatrabaho bilang parking attendant, si Agung, ang lumapit. Iba siya sa lahat, mukhang handang tumulong. Nang ipakita ang litrato ni Rico Panganiban, agad niya itong nakilala. Pero hindi lang bilang galanting customer. Kilala ko ang taong yan, sir, sabi ni Agung na nag-aalinlangan. Pero hindi ko lang siya dito nakikita. Sa araw, ilang beses ko na siyang nakitang nakasuot ng damit ng monghe sa kalsada. Ang pahayag na ito ay parang kidlat sa mga investigador. Tumutugma ito sa nakitang orange na abito sa crime scene. Nagpatuloy si Agung, night shift ako dito. Sa araw, namamasada ako ng tricycle. Ilang beses ko siyang nakita sa may palengke at simbahan, nakasuot ng robe, may dalang mangkok, nang hihingi ng limos. Nakilala ko agad siya, pero nagtaka ako. Yung ibang monghe, tumatanggap ng pagkain. Siya. Pera lang ang gusto. Kapag pagkain ang inabot, tinatanggihan niya. At hindi siya nakayapak, nakamamahaling sandal siya at laging may hawak na smartphone. Ang testimonya ni Agung ang susi na nagbuka sa tunay na modus ni Rico Panganiban. Hindi lang siya ex-convict, isa rin siyang manloloko na nagkukubli sa relihiyon. Ayon kay Agung, narinig niya rin na gumagamit ito ng pangalang Brother Eric, at nagpapanggap na galing sa isang templo, sa Monastery of Silence, isang lugar na nang i-check ng pulisya ay wala sa Pilipinas. Kumpleto na ang litrato ng kriminal. Binago ng Special Task Force ang taktika. Sa halip na maghanap sa mga hotel o terminal, isang espesyal na utos ang ibinaba. Ang target ay hindi na si Rico Panganiban, kundi si Brother Eric. Ang mga pulis na nakasibilyan ay ikinalat sa mga palengke, sa labas ng simbahan ng Quiapo at Baclaran, at mga lugar na madalas puntahan ng mga peking monghe. Tumagal ang surveillance ng halos maghapon. Sa wakas, nang papadilim na sa isang sulok ng mataong palengke ng Quiapo, namataan ng isang operatiba ang target. Nakasuot ng kupas na kulay kahel na abito, nakayuko si Rico Panganiban. Ang kanyang bibig ay bumubulong ng mga dasal na walang kahulugan.
Ang kanyang kamay na may hawak na mangkok na metal ay nakalahad sa mga dumadaan. Mukha siyang mas payat, sadyang nagpapakaawa. Ginagampanan niya ang papel ng isang banal na tao ng perpekto. Kampante siya na hindi siya makikilala. Pero nagkamali siya. Kitang-kita ng matalas na mata ng pulis ang lahat. Mula sa kanyang lakad, ang likot ng kanyang mata, hanggang sa mamahaling leather sandals sa ilalim ng abito, walang nakaligtas. Target identified. Papasok na kami. Ang signal ay ipinadala sa earpiece. Sa isang iglap, dalawang lalaking nakasibilyan, isang nagpapanggap na namimili at isang nagpapanggap na kargador, ang lumapit kay Rico mula sa magkabilang panig. Bago pa man makahalata si Rico, nakakandado na ang kanyang mga kamay sa mahigpit na hawak ng mga pulis. Rico Panganiban, arestado ka. Nanigas si Rico. Nahulog ang mangkok sa semento. Nagkalat ang mga barya. Ang mukha niya ay napalitan mula gulat patungong kawalan ng pag-asa. Ang maskara ni kay Brother Eric ay nabasag na. Ang demonyong nag-anyong tao ay napaposas din sa wakas. Akala niya ay magagamit niya ang pananampalataya ng iba bilang panangga. Pero nakalimutan niya, gaano man kabilis tumakbo ang matsing, mahuhuli at mahuhuli pa rin. Ang interrogation room ng Kyiv headquarters ay maliit, malamig at pininturahan ng kulay abo. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilya na nakatutok sa bakal na mesa. Nakaupo si Rico Panganiban, nakaposas ang mga kamay. Ang kanyang abito ay pinalitan na ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Nakayuko siya, tahimik. 2 oras siyang hindi nagsasalita. Sa harap niya ay nakaupo si Police Colonel Hermawan, ang hepe ng Criminal Investigation Unit. Isang lalaking matipuno na may matalim na tingin. Hindi siya sumisigaw, hindi nagwawala. Tahimik lang siyang nagsindi ng sigarilyo, nakatitig kay Rico. Sino ka ba talaga sa tingin mo? Biglang basag ni Cole. Hermawan sa katahimikan. Malalim ang kanyang boses. Isang monghe? Isang pulubi? O isang demonyo? Nanatiling tahimik si Rico. Akala mo ba perpekto ang diskarte mo? Umisin ang mapait si Hermawan at inilapag ang litrato ng crime scene sa harap ni Rico. Tignan mo. Tignan mo ang ginawa mo. 20 anyos na babae. Tignan mo ang mata niya. Hindi mo ba nakikitang nagtatanong siya kung bakit mo to ginawa? Ang close-up photo ng namamagang mukha ni Reyes ay nagpagulat kay Rico, pero mabilis niyang ibinalik ang blankong ekspresyon. Wala akong sasabihin. Mali kayo ng dinampot. Mali ng dinampot. Sigaw ni Cole. Hermawan, sabay tayo. Ang fingerprints mo nasa liig ng bata. Nasa mga bote ng beer. Si Anton, si Badong, si Denden, lahat sila umamin na. Ikaw daw ang utak. Ikaw ang nagpain sa 2 babae. Ikaw ang nauna at ikaw ang huli. Ikaw ang pumatay kay Bea. Magdedeni ka pa? Ang bawat salita ng opisyal ay parang masong dumudurog sa depensa ni Rico. Alam niyang tapos na ang lahat. Inangat niya ang mukha, namumula ang mga mata, at tila dam na nasira, bumuhos ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang paglaki sa hirap sa Central Luzon, ang pagtigil sa pag-aaral, at ang pagsama sa masasamang barkada. Ang 7 taon sa bilibid na sa halip na magpatino sa kanya, ay lalo lang nagpaigting ng galit niya sa mundo. Nang makalaya, lumuwas siya ng Quezon City. Doon niya muling nakita ang mga kakosa niyang sina Anton, Badong at Denden. Bumuo sila ng sindikato ng panloloko, nagpapanggap na may kapansanan para mamalimos. Pero nakita ni Rico ang mas malaking pera sa ibang paraan. Relihiyoso ang mga tao dito. Nakita ko yung mga monghe na namamalimos, ginagalang, binibigyan ng malaking donasyon. Naisip ko, bakit hindi ako magpanggap? Kaya binuo ang plano. Nag-research si Rico kung paano manamit at kumilos bilang monghe. Gumawa siya ng pangalang Brother Eric at nag-imbento ng monastery. Sa pamamagitan ng maamong mukha at bulong ng dasal, nakuha niya ang tiwala ng mga taong madasalin. Ang perang nakukuha nila ay nakakagulat. Kumikita si Rico ng halos 4,000 pesos kada araw sa limos. Ang grupo nila ay nakakaipon ng 7,000 hanggang 8,000 pesos araw-araw. Ang perang madaling dumating ay sumunog sa natitirang kabutihan sa kanila. Sa araw, sila ay mga banal na pulubi.
Sa gabi, bumabalik sila sa bahay paupahan para mag-party. Alak na parang tubig, marijuana magdamag. Sobrang daming pera, di namin alam saan gagamitin, ngisi ni Rico. Nagsawa na kami sa inom at droga. Kaya nagpunta kami sa Gihi. Doon ko nakilala sina Bea at Leah. Tumigil sandali si Rico. May kislap sa mata niya. Mula nung pumasok sila sa room, alam kong iba sila. Lalo na si Bea. Maganda, maputi, sexy. Pero yung mata niya, inosente pero natatakot. Binigyan ko siya ng malaking tip para mabili ang tiwala niya. Pero hindi lang kwentuhan ang gusto ko. Gusto ko siyang angkinin. Dumating ang gabing iyon. Sinabi ni Rico na may nagbigay ng malaking donasyon na 20,000 pesos. Gamit ang pera, alak at droga, nabuo ang maitim na balak. Tinext ko si Leah. Sabi ko inom lang, may tig-negatibo 20 sila. Alam kong di sila tatanggi. Inamin niyang pinag-usapan nila ito ng mga kasama. Naghanda sila ng laughing gas at hinaluan din nila ng pampatulog ang unang beer na ininom ng mga babae. Kaya mabilis nawala ng malay sina Bea at Leah. Ang sunod na parte ng konpesyon ay kasuklam-suklam. Detalyadong ikinuwento ni Rico kung paano nila pinagsamantalahan ang dalawa habang walang malay. Ang kahayupan ay tumagal hanggang 3:00 ng madaling araw. Nangyari ang trahedya nang magising si Bea. Sumigaw siya ng malakas, sabi ni Rico. Pumapalag. Hinawakan siya ng mga kasama ko. Lalo siyang nagwala. Natakot akong marinig ng kapitbahay. Tinakpan ko ang bibig, sinakal ko para tumahimik. Takutin lang sana. Sino bang mag-aakalang bibigay agad siya? Tumigil na lang siya bigla. Doon ko nalaman patay na. Ang kawalan ng pagsisisi sa boses ni Rico ay nagpalamig sa buong kwarto. Wala sa kanya ang buhay ng tao. Nang magpanik sila, hindi nila napansin na gising na pala si Leah at nakatakas. Nung tumakbo si Leah, alam naming tapos na. Kinuha namin ang pera at nagkanya-kanya. Akala ko ligtas ako sa pagiging Brother Eric. Sino bang maghihinala sa monghe? Tinapos ni Rico ang kwento ng may mapait na ngiti. Nakalkula niya ang lahat, maliban sa galing ng pulisya at batas. Sa Regional Trial Court ng Quezon City, sa pagtatapos ng taon, puno ang sala. Ang pamilya ni Bea Reyes ay humahagulgol. Si Elia Mercado, bilang saksi at biktima, ay tahimik sa sulok. Bakas pa rin ang takot sa mukha. Sa witness stand, nakatungo si Rico at ang 3 kasama. Inaamin nila ang lahat at humihingi ng awa. Batay sa bigat ng ebidensya, testimonya at pag-amin, ibinaba ng hukom ang hatol. Ang boses ng judge ay matatag at malinaw, parang maso ng katarungan. Dahil sa mga kasong murder, rape, serious illegal detention, at estafa, at dahil sa pagiging utak ng krimen na itinuring na wala ng pag-asang magbago. Ang akusadong si Rico Panganiban alias Brother Eric ay hinatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakabilanggo ng walang karapatan sa parol, ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang 3 kasabwat na sina Anton, Badong, at Denden ay hinatulan din ng reclusion perpetua dahil sa pakikipagsabwatan sa panggagahasa at pagpatay. Ang hatol na ito ay babala sa mga demonyong nag-aanyong tao na yumuyurak sa dangal at buhay ng iba. Sarado na ang kaso, ngunit ang pilat ay mananatili habang buhay. Isang paalala ito sa lahat ng kababaihan na mag-ingat sa mga patibong sa malaking lungsod, at sa lipunan na huwag magpadala sa panlabas na anyo ng kabanalan dahil minsan,